Yo, what's up mga kabakal? Kabakal Edward TV. So, meron tayong tropa na nagtatanong kasi meron daw siyang plasma machine pero hindi niya alam kung paano gamitin yung kanyang air plasma cutter machine, no? So, ito yung plasma cutting machine na meron ako sa barko. Ayan. Siyempre, una mong titignan nandyan yung kanyang wiring, kung may power supply. Tawag ka ng electrician, pasaksak mo, patest mo kung okay ba. Kung okay yan, syempre bagong dating, okay yan. Palagyan mo ng supply. Ayan, meron akong 440 volts dito, nirekta na yan, naka 440 na yan. So ang next gagawin dyan, bubuksan yan. Make sure na meron kang air supply sa likod. Meron kami dyan. Kung ang barko ninyo is merong 7.5 o 7 bar, okay na yan. Yan. Susuplayan mo lang, lagyan mo ng airline. Niligay ko yan galing sa air service line natin, rekta. Meron lang regulator dyan. Yan, may regulating valve. So sa manual mo, makikita mo naman yung settings ng regulator mo, no? So ang supply nito is 7.5, nakatodo, full open. Doon ka na lang magre-regulate kung ano yung desired settings ng machine mo. Doon sa taas na yon. Tataas mo lang yan, then click mo, pihit mo, tapos pindutin mo na lang ulit pag nakaset ka na, para kahit magalaw-galaw hindi magbabago yung regulating setup mo, no? Then ayos na yun, ready ka na mag-start ulit, pwede ka na mag-operate. So ito yung kanyang ground return line. Syempre yung nozzle natin dito yan sa gilid. Yan, ito. So setup mo lang. Ito na yung kanyang remote. Nakaset naman na yan. Yung wire nan, nakarekta na yan. Pati yung remote nan, nakarekta na yan doon. Diyan. Sa line na yan. So yun lang. Ipa-align mo na lang kay electrician. Ipa-wiring mo. Siyempre, pagka okay na, matitesting mo na yan. Makakapag-cutting ka na. Gaya ito, yung gagawin nating sample yan. Yun lang. Keep safe kabakal. Alright, kabakal. So yan, kailangan yung distance nyo between sa base metal tsaka yung sa nozzle, sa tip ng ating nozzle is around 3 mm. Mga ganun lang. Huwag nyo masyadong idikit kasi hindi nyo makikita yung dadaanan ninyo. Mga 2 to 3 mm basta nakikita ninyo, yun, okay yun. Tapos gradual travel of speed. Actually pwede nyo bilisan ng kaunti yan as long as maganda yung buga ng ere sa baba, kasi pagka masyado ka mabilis naman hindi makaka-penetrate, so hindi ka makakakating na maganda. So ganyan lang, tuloy-tuloy lang ang ginagawa ko na pagkakat. Tapos importante yung proper positioning. Ayan, make sure na libre yung paa ninyo sa mga talsik na yan, and yung ilalim lagyan nyo na rin ng suporta. Yan, meron akong scrap plate dyan para suportahan yung flooring, kasi baka mamaya hindi natin makita, nasusunog na pala yung pintura, no? Kasi talagang malakas ang baga nito. Ayan, putol na mga kabakal. Ganun lang. Keep safe lagi mga kabakal. Proper PPE. Kabakal Edward. Brrrr.